Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Makikita po natin dito yung malalim na pakikipagtagpo ni Moises. Kaya po tayo maraming tao ngayon, sapagkat ang mga nag-encounter sa Lord, nakipagtagpo sa Diyos, ay inimbita nila ang kanilang mga mahal sa buhay. That's why there's a huge attendance today, because those who attended the encounter invited those their loved ones today. Palakpakan niya natin yung mga bisita natin ngayon. Praise the Lord. Tingnan din po natin yung mga nakatayo sa gilid. Yun po yung mga nagsipag-encounter natin, na nagsipag-imbita sa inyo. Palakpakan niya natin ang Diyos. Those people at the side, they are the ones that underwent encounter. Ito po yung malalim na pakikipagtagpo ni Moises. Sabi diyan, si Moises ay 40 araw, 40 gabing kasama ni Yahweh. Moses spent 40 days and 40 nights with God. Hindi kumakain o umiinom. He did not eat nor he did drink. Isinulat niya sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan ng 10 utos. He wrote the 10 Commandments on the 2 tablets of stone. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. From Mount Sinai, Moses descended with 2 tablets of the 10 Commandments. Hindi niya namalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, He did not notice that after speaking to God, nagniningning pala ang kanyang muka. his face was shining or radiant. Okay, tingnan po natin itong malalim na pakikipagtagpo ni Moises sa ating Panginoon. Isipin nyo, dahil sa pakikipag-usap ni Moises sa ating Diyos, yung kanyang mukha ay nagliwanag. Because Moses talking to God, his face became radiant. Nagliwanag ang mukha ni Moises dahil nakatagpo niya ang ating Diyos. Moses' face became radiant because he encountered God. Isipin po natin, ilang araw kausap ni Moises ang Diyos. Just think how many days did Moses speak to God? Alam po ba ninyo kung ilang araw at ilang gabi? Ilan? 40 araw at 40 gabi. He spoke to God for 40 days and 40 nights. Yung pong mga nag-encounter kahapon, mahigit 70. Ilan sila? Those people that did the encounter was about 72 in number. 72 at ang guide po natin ay 20 plus. Ang lahat-lahat po ay 100 plus. So there were about over 100 people in attendance during the encounter retreat. 2 araw lang po yan. 2 araw lang. It's a 2-day retreat. Pero nagliliwanag na ang mukha ng mga taong ito na tumanggap sa ating Panginoon. Those that attended the encounter, their faces are now Palakpakan radiant. natin ang ating Diyos. Hindi po reliyon ang kanilang pinuntahan doon. It's not religion that they attended. Ang pinuntahan nila roon ay ang ating Diyos na tagapagligtas. They came to encounter God who is our Savior. Kaya kapag natagpuan mo ang Diyos, That's why if you encountered God, tiyak magliliwanag din ang certainly your buhay mo. face will be shining and your life will be shining. Sino po rito ang gustong magliwanag ang kanyang buhay? Who Taas among ang you kamay. here wants your life to be a shining star? Kailangan makatagpo mo ang ating Panginoon. You need to encounter God. Tingnan po natin ang sabi sa Biblia. Dito po sa unang Juan, chapter 1, verse 5. Ang sabi po rito, ito ang aming narinig sa kanyang anak. At ipinapahayag namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nasa iyo, magliliwanag ang buhay natin. In other words, if God is with you,
your life will be lighted. Sapagkat ang Diyos natin ay ilaw. Because our God is light. Maraming tao madilim ang kanilang buhay. A lot of people have dark lives Sapagkat wala sila sa ating Panginoong because Hesus they are Kristo. not with God. Nais ba nating magliwanag ang buhay natin? You want your life to be shining? Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon You need at to accept tagapagligtas. Jesus Christ as your Palakpakan natin personal ang ating Lord and Panginoon. Savior. Let's give a big clap offering to the Lord. Kaya po ang inyong mga kamag-anak, mga kapatid at kaibigan, That's why your loved ones are here. ay inimbita po kayo rito upang malaman ninyo na may isang Diyos na magbibigay ng kaliwanagan sa ating lahat. You are all invited here so that you may know that there is only one God that can give you the light in your life. Ang sabi po sa Matthew chapter 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Nais ko pong kausapin ang lahat ng mga mananampalataya na nag-encounter kahapon. I need to talk to the believers who encountered yesterday. Kailangan magliwanag ang buhay natin We need to have our life to be shining upang makita ng maraming tao. so that a lot of people may see. Kapag ito po'y nakita ng maraming tao na nagbabago ang buhay natin, If a lot of people can see that our life is changing, sasabihin nila, ang Diyos natin ay buhay. they will say that our God is alive. Sasabihin nila na ang Diyos natin ay makapangyarihan. They will say that our God is powerful. Makapangyarihan ang Diyos natin. That our God is Babaguhin all ang powerful. buhay ng sinumang tatanggap sa ating Panginoon. He will change the life of whoever will accept Jesus Christ. Marami po ako nakausap na madilim ang kanilang buhay. I have talked to a lot of people that have dark lives. Malungkot ang kanilang buhay. They have sad life. Maraming problema. They have a lot of problems. Puno ng bisyo. Filled with vices. Ngunit nung nakilala ang But Panginoon, when they acknowledge and nagliwanag ang kanilang buhay at nabago ang kanilang buhay dahil sa ating Diyos na buhay. but when they came to know Jesus, their life was changed. Hindi lamang po nagliwanag ang mukha ni Moises dahil nakatagpo niya ang Diyos. Pangalawa, nagkaroon ng paggalang ang mga tao sa Diyos. People have respect to God. Ang sabi po doon sa verse 30-31 ng Exodus, basahin po natin, kung nakikita po natin sa screen, ang sabi po natin dyan, nang makita ni Aaron ang mga Israelita, natakot silang lumapit. Bakit? Nagliliwanag. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader ng Israel at sila'y nag-usap. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near to him. But Moses called to them. So Aaron and all the leaders of the community came back to him, and he spoke to them. Nagkaroon ng paggalang ang mga tao kay Moises at sa Diyos. There was respect for Moses and for God. Dahil nagliliwanag ang buhay, ang mukha ni Moises, nakita ng mga tao na ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanya. Because Moses' face was shining, so the people realized that the power of God was residing in Moses. Tingnan po ninyo yung mga katabi nyo, mga nagsipag-encounter. Ano tingnan nyo? Look at those people close to you. Oh, They've underwent pakitaas encounter. pakitayo nga po lahat ng nagsipag-encounter. Those who have underwent the Kayo nga encounter po. retreat, please rise. Ay, palakpakan nga natin sila. Let's give them a big clap offering. Okay. Ngitian nga ninyo sila para magliwanag ang mukha natin. Smile at them. Ayan po sila. Kaya po, maraming salamat, nakangiti, nagliliwanag ang mukha, nagkaroon po sila ng matinding takot sa ating Panginoon. They have fear of the Lord. Ang sabi rito, dahil po doon sa pagliliwanag ng mukha
ni Moises, nagkaroon ng paggalang ang mga tao. Because of the Moses' face shining, the people develop respect to him. Mga kapatid at mga kaibigan, itong mga taong ito ay igagalang sa labas kapag nakita nila na itong mga taong ito ay nagbago ang buhay. These people that underwent the encounter retreat would be respected by people that are acquainted with them when they see that their lives are changed. Pero bago ka igalang ng maraming tao at magkaroon sila ng takot sa Diyos, dapat makita una sa atin ang pagbabago ng buhay. But before you could be respected by other people, they need to see that your life is indeed changed. Naniniwala po ba kayo na may mga taong hindi kagalang-galang at wala man lamang, hindi man lang magkaroon ng impluensya sa lipunan? You know that there are some people that are not even respectable and don't have any influence in society? Dahil po sa wala silang takot at pagbabago ng buhay. Because they don't have fear of the Lord and they don't have any changed life. Ngunit kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo, ma-encounter mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng liwanag ng buhay. But if you will receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you will encounter God. Igagalang ka ng pamilya mo. Your family will respect you. Igagalang ka ng lipunan. The society will respect you. Kasamahan mo sa trabaho. Even your co-employees will respect Lahat you. ng tao, makikita nila na ang Diyos ay buhay sa puso mo. The people around you will see that God is alive in your heart. Kaya kailangan tanggapin natin ang ating That's Panginoong why you need Jesucristo. to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Maliwanag po, mga kapatid, ang sabi sa Acts chapter 2:43. Ang sabi rito, dahil sa maraming himala na gawa sa pamamagitan ng apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. Because of the miracles and wonders through the apostles, there was respect and fear of the Lord that prevailed upon the people. Sino na po rito ang naranasang matakot? Who among you here have experienced to be afraid? Yung matakot sa asawa, sino na Be afraid of your spouse or your wife. Palagi, ano? Always. Palagi yun. O, di ba? Si Aris, kaisa-isang nagtaas ng kamay sa likod. Takot talaga sa asawa. Alam po natin kapag ang tao ay nagkatakot sa tunay na Diyos, titiyakin ko po sa inyo, magiging maayos ang pamilya ng isang tao o isang pamilyang may takot sa Panginoon. If you have fear of the Lord, then you will command respect of other people. Eto pa, tingnan po natin. Doon sa Acts chapter 5, 9-11. Ang sabi po rito, kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, ano't pinagkaisahan ninyong tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, nasa pintuan na ang mga naglibing sa inyong asawa at ikaw naman ang susunod. Ang kausap dito si Sapphira. Ang sabi dito, pagdakay nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't ito'y inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Pinagharian ng matinding takot ang buong iglesia at lahat ng nakabalita nito. Peter said to her, how could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the feet of men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. At that moment, she fell down at his feet and died. Then the young men came in, and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. Alam po ba ninyo ang mga pangyayaring ito? Si Sapphira at si Ananias ay nagsinungaling sa banal na Espiritu. At ito po ay napakalaking kasalanan. Sapphira and Ananias lied to the Holy Spirit, and it's really a very serious sin. Ito po ay pagsisinungaling. This is lying. At ito pong pagsisinungaling na ito ang nagtulak sa kanila para sila ay mamatay. Lying caused their death. Nung mangyari po ito, pinagharian
ng takot ang buong iglesia at lahat ng nakabalita nito. When this happened, the whole church was gripped with fear. Nagkaroon ng malalim na paggalang at pagkatakot sa Diyos ang maraming tao. There was a deep respect and fear of the Lord among a lot of people. Alam po ba ninyo na ito ang kailangan natin sa lipunan natin ngayon? Magkaroon ng malalim na takot sa Diyos. Do you know that this is what we need in our society nowadays? That we need to Sapagkat have ang deep fear mundo of the Lord. natin ay puno na ng kasalanan. Because the world is really filled with sin. Kailangang magsisi ang maraming tao. We need to repent. Kailangang tanggapin ng tao ang ating Panginoong Jesucristo. People need to accept Jesus. Kailangang magkaroon ng matinding takot ang tao sa Diyos. People need to have fear of the Lord. Tanggapin ang Panginoon Accept Jesus para mabago ang buhay. so that life will be changed. Ganoon si Moises That's how Moses, nang ma-encounter niya ang Panginoon. when he encountered God, Nagliwanag ang mukha niya. his face became radiant. Alam ba niyo na kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo ngayong araw na ito, magliliwanag ang mukha natin katulad ni Moises. Do you know that if you accept Jesus as your personal Lord and Savior, your face will shine? Sino ang gustong magliwanag ang mukha? Taas ang kamay. Who want you to have your face shining at this time? Sino ang gustong magliwanag ang buhay? Who want among you here to have a shining Sino ang life? gustong mabago ang buhay? Who want among you here to have a changed Taas life? natin ang kamay natin ng mataas na mataas. Let's have hands Praise the Lord. raised. Palakpakan natin ang Praise ating the Panginoon. Lord. Let's give God a big clap offering. Malakas na palakpak sa ating Diyos. A loud clap offering. Malalim na encounter, malalim na pagtanggap ang kailangan natin sa ating Panginoon. Deep encounter and accepting Jesus is what we need. Hindi lamang nagliwanag ang mukha ni Moises dahil nakatagpo niya ang Panginoon, Not only did Moses have a shining face, hindi lamang nagkaroon ng paggalang ang mga tao kay Moises at sa Diyos, not only did people have respect to God and to Moses, kundi nagbigay ng maliwanag na utos o direksyon ang Diyos. and God also gave a clear direction to people. Tingnan po niyo itong number 3 na ito. Ang sabi po, doon sa 30 to 35 ng Exodus, chapter 34. Ang sabi po dyan, babasahin ko po sa Tagalog at ang sabi sa 32, mga kapatid, kaya tinawag, nagkaroon, pagkaraan noon, lumapit. Sabi-sabi tayong bumasa. Lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita, sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh nang siya'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Nung ma-encounter, nung pong makatagpo ni Moises ang Diyos, binigyan siya ng maliwanag na utos. Afterward, all the Israelites came near him, and he gave them all the commands the Lord had given him on Mount Sinai. Maliwanag na direksyon. A very clear direction. Ang tao kapag wala sa Panginoon, malabo ang direksyon niya. If people are not with the Lord, their direction is so vague. Maraming problema. A lot of problems. Maraming mga desisyon na mali. A lot of wrong decisions Sapagkat hindi maliwanag ang direksyon. because the direction is not very clear. Magpapasko na naman, December na, di ba? Christmas is approaching. Gaano kaliwanag ang direksyon natin pagdating ng 2013? How clear is your life direction when the new year comes? Hanggang ngayon, malabo ang direksyon ng tao. Saan ba kami pupunta? Until now, people's direction is still not clear. Ayos na ba sa isang tao? Mga kapatid, okay na ba sa isang tao na siya ay ipanganak, mag-aral, lumaki, pagkatapos tatanda, pagkatapos mamamatay? Is it enough for people to be born, to grow up, and then after that, die? Hirap na yung aking interpreter. Medyo mahaba ata ng konti. Yung aking. It's okay. Di ba? Pero masaya tayo dahil sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. For the Lord, that's correct. Hallelujah!
Sa susunod, si Brother Eli, sasalang ko rito. Ito yung isang taong ipapakilala ko sa iyo na naka-encounter sa Panginoon na naging maliwanag ang direksyon. Sister Heidi. On the spot po ito, kaya pasensya na po. Salamat po. Magandang maga ho uli. Good morning. Alam niyo po bang napakapapalad nating lahat pong nandito dahil tayo po'y nakikipagkasundo kay Kristo. Yes. Tayo pong lahat na tinawag niya, yung pong mga, lalo na po yung mga bisita ngayon, na naimbitahan po dahil po kayo'y mga mahal namin. At gusto po naming maranasan ninyo kung ano ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan, at ang tunay na buhay through Jesus the Lord. So, sa encounter po namin kahapon at nung Biyernes, tunay nga pong kakaibang kalinawagan. Kung maliwanag na po ang isip ko, sa sarili ko pong experience, lalo pa pong lumiwanag sa pagkaka-encounter ko kay Jesus. Ang pag-surrender po ng lahat ng ating mga kasalanan, surrender lang po natin at tayo po'y patatawarin at nandiyan po ang kapayapaan sa ating mga puso. Ang pagmamahal, mararamdaman natin ang tunay na pag-ibig ni Kristo. At higit po sa lahat, ang pagpapatawad. Isa po yan sa mga natutuhan ko rin. Nagpatawad na po ako before sa mga nagkamali sa akin at tinihingi ko rin po ng tawad yung mga nagawa kong kasalanan. Pero ang tunay na pagpapatawad po, talaga naman pong kakaiba ang ibibigay sa atin na kaliwanagan. At yung peace of mind po nandoon. Maski may problema, pero magaang ang dating. Napakagaang po. Kaya, at ako rin po yung nagpapasalamat dahil kahapon po sa aming encounter at saka nung isang araw pa, kasama ko ang buong pamilya ko. Kaya, na dati po ay iba-iba ang mga pinananaligan, ang mga tinatawag. Pero ngayon po, iisa na lang ang tinatawag namin, si Jesus. Ayan. Isa na lamang po. Dahil isa lang po talaga ang ating Panginoon, si Jesus. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala na pong iba. Yan po ang tatawagin natin. Ayan. Yun po ang tunay pong pakikipagrelasyon kay Kristo. Although marami pong nagsasabi, naniniwala naman ako kay Kristo, pero wala po yung tunay na pakikipagrelasyon. Dito po, ito po ang madarama natin kung ano po ang tunay na pakikipagrelasyon kay Kristo. Kaya po tayong lahat dito mapapala dahil tinawag po tayo ni Kristo. Yung pong mga nangaimbitahan, gusto po namin na maranasan din ninyo kung ano ang naranasan namin kaligayahan at kapayapaan at katotohanan, kaligtasan kay Kristo. So, maraming salamat po. On the spot po ito kaya pero salamat po ng marami. Kayo po inaanyayahan ko at magbalik po tayo palagi at hanggang sa pag-aaral, yung pong pagsaliksik na tunay sa katotohanan po kay Kristo at siya po'y mananatili sa atin. Kumakatok po siya sa atin, pagbuksan lang po natin ng pinto at siya'y mananatili sa atin. Salamat po. Praise the Lord. Tingnan po ninyong mabuti. Ito pong taong ito, si Brother Sam, Sister Heidi, nagliwanag ang kanilang buhay. Nagkaroon ng paggalang sa Diyos, at ito pang pinakamatindi, nagbigay ng maliwanag na direksyon sa kanilang buhay sapagkat na-encounter nila ang ating Diyos. Brother Sam and Sister Heidi have a new direction in their life, and their life is now shining, and they have a very clear direction of where they are going. Sabi Because po- they have encountered the Lord.
Sabi po sa John 16:13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Tumingin po kayo sa akin, sumandali. Look at me. Ako. Okay. Tingnan ha. Hindi pa nyo kami naririnig kumakanta ng Tagalog at siya yung nagta-Ingles. Ano? Hindi pa nyo. Darating po yan. Ano? Dolpit Panchito po yan. Okay, pakinggan nyo. Kapag ang Holy Spirit ang nagpaliwanag sa puso ninyo, magkakaroon kayo ng maliwanag na direksyon. If the Holy Spirit explains to your heart, then you will have a clear direction in your life. Sa oras na ito, i-welcome natin ang Holy Spirit. At this time, let's welcome the Holy Palakpakan Spirit. natin ang banal na Espiritu Let's na give a mag-guide big sa clap offering to the Holy Spirit. Kailangan mo ang banal na Espiritu sa puso mo upang maging maliwanag ang direksyon ng buhay mo. You need the Holy Spirit in your life so that you can have a clear direction. Tingnan nyo sa Gawa 13:2, samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Bernabe at Saulo. Hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Ibig sabihin, kapag ang Holy Spirit ay tinanggap natin sa buhay natin, magiging maliwanag ang buhay natin. If you accept the Holy Spirit in your life will be shining. Kapag na-encounter natin ang Holy Spirit, magiging maliwanag ang buhay natin. If you have encountered the Holy Spirit, your life will be shining. Magiging maayos ang direksyon natin. You will have a clear direction in your life. Gusto mo bang maging maayos ang buhay mo? Do you want to have a good life? Gusto mo bang maging maganda ang direksyon ng buhay mo? Do you want to have a good direction? Kailangan mo ang banal na Espiritu sa buhay mo. You need the Holy Spirit in your Sino life. sa atin ang nangangailangan ng banal na Who Espiritu? among you here needs Pakitaas nga the ang Holy kamay. Spirit? Please raise your hands. Praise the Lord. Praise the Lahat ng nangangailangan ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Pwede po ba kayong tumayo? To all those who need the Holy Lord, Spirit in their kailangan life, kong can you banal na please rise? Gusto kong tanggapin ang banal na Espiritu ngayon. Lord, I need to accept the Holy Spirit at this time. Nais mo bang tanggapin si Kristo sa buhay mo ngayon? You want to accept Jesus Upang right mabago now ang buhay mo, so your life can be changed, magliwanag ang buhay mo, so that your life will maging shine, maganda ang direksyon ng buhay mo. so that you will have a good direction of your life. Kung ito'y ninanais mo, If this is what you want, taas mo lamang ang iyong kamay at tatanggapin natin ang Panginoong Yesus. please have your hands raised. And you will Sino po accept. sa atin? Sige nga po. Lahat po nang gustong tanggapin ang Panginoong Yesus, tumayo po. For those who want to accept Jesus, please rise. Sige po, huwag kayong mahiya. Praise the Lord. Kahit nandiyan kayo sa hulihan, Don't be bashful. praise the Lord. Pwede po ba? Ito po, gusto ng Holy Spirit, ang sabi ng Biblia, kapag ako'y kinahiya mo sa harap ng maraming tao, ikakahiya rin kita sa harap ng aking amang nasa langit. If you will be ashamed of me in public, I will be ashamed of you also to my God the Ang Father in gusto ng heaven. banal na Espiritu, bigyan tayo ng tapang na hindi natin siya ikahiya. At kung hindi tayo nahihiya, inaanyayahan ko po kayo rito sa unahan, ipagpe-pray ko po kayo upang tanggapin natin ang banal na Espiritu. Halika po, huwag po kayong The mahihiya. Holy Spirit wants to give you courage to Umpisahan accept po Him. natin, dito po tayo, please lang. Halika po, ipagpe-pray Don't ko be po ashamed. kayo lahat. Come.
Hindi in po, front. halika po, I halika po, will lahat pray- ng nakatayo, will halika pray po. for you. Lahat po na nakatayo, inaanyayahan ko po kayo. Mga bisita natin, lahat po, halika po, halika, lahat ng nakatayo, halika po, inaanyayahan ko po kayo lahat. Praise the Lord, palakpakan natin ang ating Panginoon. Those who are standing, we Lahat invite ng you to nakatayo, come forward. inaanyayahan ko pa kayo, nakaupo na gustong lumapit sa Panginoon. Dito po tayo, For those who want dito to po tayo, nanay, dito. Draw near to God, please come forward. Yung lahat po ng mga nag-invite, please, at i-guide po natin sila. Halika po, halika po, halika. Praise For the those Lord. who invited our guests today, please guide them. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's give Sa God mga a big tao, clap offering. Nais ko lamang pong, bago tayo manalangin, ipapaliwanag ko lamang po ito. Una, pag tinanggap natin ang Panginoon, magliliwanag ang buhay natin. Before we go any further, when we accept Jesus, our life will be like a shining star. Magkakaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. We will have a holy fear of the Lord. Magbibigay po ito ng maliwanag na direksyon. This will give a very clear direction in your Buksan life. natin ang ating puso, Open our heart, tanggapin natin ang Panginoong Yesus accept Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. as your personal Lord and Ang Savior. Holy Spirit ay papasok po sa puso The ninyo. Holy Spirit will come into your heart. Nais po ba ninyong tanggapin ang ating Panginoon? Do you want to accept Jesus Taas right nga po now? natin ang ating kamay. Hilingin Please natin. have your hands Praise raised. the Lord. Buksan natin Praise yung the Lord. puso natin. Let's open our heart. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Huwag po kayong mahiya. Come Lakasan and po natin. pray and repeat after me. Dakilang Diyos, Dear God, nagsisisi ako I repent of my sins. ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako. Forgive me. Nagsisisi po ako I repent ng lahat ng kasalanan ko. of all my sins. Isinusuko ko I surrender ang aking buhay sa iyo. my life to you. At mula ngayon, And from now on, ikaw na ang aking Panginoon you will be the Lord at tagapagligtas. and Savior. Baguhin mo ang aking buhay. Change my life. Tatakan mo po ako ng banal na espiritu. Seal me with the Holy Spirit. At mula ngayon, From now on, mamumuhay ako I will live ng may kabanalan. with holiness. Sa tulong ng Diyos, With God's help, binubuksan ko ang aking puso. I open my heart. Tinatanggap kita I accept you, bilang Jesus, Panginoon ko as my Lord at tagapagligtas ko. and my Savior. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Pwede po ba nating itaas pa ang ating kamay? Pagpe-pray po namin kayo. Dakilang Diyos, Dear God, narito po ako. we are all here. Dinadalangin ko ang mga kapatid na ito. I pray for all these brethren. Holy Spirit, Oh, ikaw Holy Spirit. ang mangusap sa kanila. Speak to their heart. Tatakan mo sila Seal them ng iyong kapangyarihan. with your power. At hindi sila lalabas dito They will not get out of nang this hindi place nila nararamdaman without ang feeling iyong kapangyarihan. your power. Kung sila'y may mga problema, If they have problems, Lord, tulungan mo sila. Lord, help them. Kung may sakit sila, If they are sick, pagalingin mo silang heal lahat. them, O God. Salamat sa kabutihan mo. Thank you for your goodness. Pagpalain mo sila, Panginoon. Bless them, O God. Mangusap ka lagi sa kanila. Speak to them, O Lord. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bago po kayo umuwi, bago po tayo magwakas dito, inaanyayahan po namin kayong lahat. Ang isang halaman ay lalago kung laging didiligin. Ang puso natin ay lalago, ang buhay natin lalago.